namin na kunin na pagkakataon ito dahil maaaring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon no, may karagdagan na 4. Nakasama natin, papakilala mga Retor David Baligon. At mamaya ipapagpatuloy nila yung naandalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy nung nakaraang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binabagoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yung lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap, maraming pagigipit, kaya marahil iiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat pahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo, delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA. Ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron ng kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondo pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataon to, nais ko lang kilalanin, Atty. Harold Respicio, halika dito, sumama ka sa amin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataon to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na dumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala at pamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari, ano pa ba ang mga dapat malaman. Mahaba po ang kwento nito, individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, ibigay ko naman sa isang magiting nating abogado, ang nagtaguyod sa kanila, ang patuloy na lumalaban. Sa ngayon, ang mga magkakasama to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba. Atty. Levy Baligon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Sarmiento para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinangamunuan ni Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10,
natupad kami sa kanilang invitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating ko sa amin na matindi ang pagigipit pananalo. Kaya hindi yata sila nakarating. Kung ang ating mga senador ay na subjected to such pressures, ganun na rin po ang maaari namin sabihin na sa ilang buwan na araw-araw ay tinatakot ang ating mga witnesses. No? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa nanakot, dumadaan din po sila sa manunuhol. No? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kanina umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po sali sa kanilang affidavit yung mga picture, no? Na ibinahagi nila sa akin. So, kung pwede po bang apat o 5 siguro na initial, magsalita lang kami ng mga Attorney David, pakilala mo muna yung bagong apat na sumama sa grupo. Ito si ano? Ako lang siya. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam niyo na yung 18 na nauna. So, unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Panderama. No? Dati itong membro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Nakasabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tito-Tito, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Biluna. At pagkatapos nun ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang ng review. At pakinggan ko natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Sandy po. Jeron? Tawagin po si Mayor. Salamat po sa inyo lahat, mga kabayan, mga Pilipino. Ako po si Jeron Gabriel Panderama. Bali po, ako po siya doon na kagaling ko lang namin sa Palikada
2009 po, pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At ito naman po kay former Congressman Elizalde ko, kay Posisi, napasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narason po na pag-deliver ng mga mali-mali na sinasabi natin mga samahan. Una-una po kay former speaker, yan po, sa 14 Nara Street, South Office Park po. Bali po 2 years po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kami sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na private po doon, si Henry Bobina. Then nakasagay po sa akin yung 2 na sinasabi ng ating mga kasama na sila dyan po Estrada at Martiksay. Tatlo po kami noon. Ang nilalang po noon is nasa 30 na maletas. Na ang mostly po karamihan doon ay 4 large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Martiksay and then si Ranjit Pada, yung driver ko po noon. Bali, ang deliver po namin doon sa 14 na estate, hindi po mababa sa 7 na mix na po yung baseball at medium large. At sumunod po ay Senator Erwin Tulfo. Ito po sa, nung time na po yun, may meeting po si boss. Yan sa may Barrio Restaurant, sa may Tomas Corado, Ibo, Quezon City. Kami po yung, advance team po. Meron po meeting sila doon. Nung dumating na po, sila Senator Erwin at si boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Pumasok doon sa loob. Then, yung 2 pong sasakyan na parehas na white van, mabilis na lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ano po noon ay 40 to 50 million na laman. Then, ang sunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po sa galing po sila ng Dasang Tower noon. Then kami sa may border sa Peria State Court de la Rosa. Bali, kasama ko rin po si Martiksay at si Ranjit Para po din. Ang dala po namin ay yung hand carry na paper, hand carry bag na po rin. Kasi, at doon po sa unahan, ang una pong lamamit sa amin ay yung driver niya. Pinabuksan ni Martiksay yung doon sa right side doon. Pinabuksan sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, nasalubog po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Martiksay yung sliding door. Then, pinabot po yung receiving copy. Yun po nasa sinabot po. Then, tinanong ko po si Martiksay, sabi ko, Smart, magkano po ba yung laman ng nagkira tayo? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you. Sino susunod sa mga Oh, ganito no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na i-present. Kumari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba rin yan lahat? Okay. Boss, i-clear lang ko lang natin.
Ngayon lang natin ha. O sige. Sino mo sasagot sa susunod? Yan ang mga ebidensya sa mga. Sige, si Woms Gao. Kahit yung initial lang. Kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Wow Pan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay din kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So, bumalik po sila kagabi. Hindi po natapos yung affidavit nila. So kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niyan. Wow. Salamat po sa inyong mga tutupas. Ako po si Rosmar Pagkasasa, Pilipino, nasa Gulag, ating namiraan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa na ayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa pribadong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong sa TSO, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Salvi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aming panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong December 2025. Ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumda sa pinagsamang sinumpahang Salisay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kami ng silbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming natungkulin, kami ay inutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Martin Say, Jason Cano at Kirby Paharilyan. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa example po ng yung nasamahan ko example po nung nasamahan kong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin is noong December 2023. Nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumpan, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Pat Benny Voluntate po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Panandaman sa Horizon Mo na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Tube. Pinaba po namin galing sa 56th floor papuntang basement
2 or 3 po yun. Then inarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Panagdaman yung dalawang small o medium size na maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2020. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang isusunod ko po ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Pasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines, 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari huwag na siya bumalik sa combat duty. Kaya i-declare po siya na awol at honorably discharge siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino Pasco. Nakapasok po ako, nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Rizal Tigoro 22 July 2024. Ang naging trabaho doon ay una po, nakapag-akot po ako ng imalit ng pera sa Horizon o 56 floor sa unit ni Rizal. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At makatapos po mula March hanggang August 2025, ay assigned po ako sa bahay ni dating Congressman Rizal Tigoro. Ang trabaho po doon ay nagbantay po ako ng mali-mali pang pera doon sa bahay niya sa loob ng anak na buwan ko. At ang huling ako po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue na to. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Andy lang daw po ang meron doon sa kasi discover. Tinago ko po yung doon po sa loob ng camp kami lang doon ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview. Yun lang ako. Maraming salamat po. yung binabanggit po ng equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? It is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance sa Amiga, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture yung text messages and calls. So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify o ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito. So sige, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone? Yung picture na po yan ay nakulang po sa MAGSIC o kaya tinatawag na Seabees Aviation and Development Corporation. Pagkamayari po ni Boss Elisati Espo sa may Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa MAGSIC.
Ilan ang karga pagkagin ng helicopter? Narisan na sa mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo. Kaya nga makikita ko po, kinigulo po yan sir. Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Ati na pinilit niya po umalis dahil kinigipit po siya. At ang ngayon po, gano'n naman yan, talagang pinatrabaho po siya sa General Santos. Sino to? Si, ano sir, si Neres po. Neres. Geraldine Neres po. At yan po ang marami din alam po. Pinatrabaho ko yan. Kaya pinuntahan ko yan mismo ni Colonel Dominguez noon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o may yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre. Kaya magklaro ko lang ha, ito ay isang sundalo, general. Yes po. Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya. Opo sir. Nasaan na siya ngayon? Sa akin po sir, hindi ko lang sir kung nasa gitna ko po or nasa ako sa akin kasi ang mali ko po pag-usap sa kanya nung nasa February po. Yun ang po yung mali namin pag-uusap. Sabihin mo kung ano yung building. Ano yung Sa akin po sir, sa tatawag po, yung 8 yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9 Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, makikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga magpamatas, hawak na nila yung dala-dala nila paper bag or expandable envelope. Kaya malapit na po, 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga magpamatas. At dyan nila nakita ang katulad nila De Lima, etc. No? So, Sige. malapit lang talaga. Next. Ayan mga guys. Sino ang mana? Okay. Hello sir, ako si Rene Pagkita sir. Ako po yan sir, nakasama ko yan sir si Tatlo Nicotesa nung nandito kami sa Pao de Masidro. May meeting naman noon sir sa nasa kasi ako noon sir kay PRP kung tawagin si Boss Bernard Peralta, yung mga congressman. Yan po yung nakasama ko noon sa si Tatlo Nicotesa. Okay. So ito yung patunay na kasama niyo si Orly Dutesa. Okay. Tama. Ito Yes, yung sir. retrato. Yes sir. Cellphone ko kasi yan sir. Yung mga na yan sir. Next. Yes, salamat. Ako po yung kapatid na nasa picture, yung Bali, nasa sa show nila kami yan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Godesa. Maraming salamat. Yung kay yun si
Master Sergeant or Licotes. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Julie Adjao. Then yung naka-red, yun si Sergeant Rolian. And then nakaputi yung naman. Yan na po para sa akin. Thank you.